Umabot nga daw po ng higit sa 200 ang bilang ng mga naputukan ngayon pong pagsalubong ng bagong taon. Sa datos nga po ng Health Department, pumalo daw po sa 235 ang fireworks-related injuries sa buong Pilipinas. Pinakamarami pa rin po ang nabiktima ay 19 anyos pababa. Boga at Firestar pa rin ang pangunahing sanhi po ng mga naputukan. At ayon sa DOH, posible pong tumaas pa ang mga kaso na yan hanggang Enero 5 pero mas mababa pa rin daw ang mga kaso ngayong taon kumpara sa mga nagdaang taon. Samantala, umabot naman po sa 15 kaso ng indiscriminate firing o pagpapaputok ng baril sa bagong taon ang naitala po ng Philippine National Police o PNP. Sa tala po ng PNP, 4 sa mga kasong yan ay sangkot ang mga kabaro nilang pulis. Tig-2 kaso ng pagpapaputok ng baril ang naitala sa Ilocos Sur at sa Iloilo. Habang tigi-isa naman po sa Abra, Batangas, Benguet, Cagayan de Oro City, Catanduanes, Isabela, Maynila, Negros, Pampanga, Parañaque at sa Surigao del Sur. Sa ngayon, 14 sa mga nagpaputok ng baril ang arestado na habang 3 ang pinaghahanap pa rin sa ngayon. Imbis na Cabral Files, tinawag po naman na Leviste Files ng Malacanang ang mga hawak na dokumento ni Batangas Congressman Leandro Leviste tungkol sa mga proyekto at mga proponents po ng DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasalukuyan na pong iniimbestigahan ng Ombudsman kung may katotohanan ang naturang mga dokumento. Tulad nga raw po ng sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi may tuturing na conclusive daw na ebidensya ang naturang files na pwedeng i-edit ng ibang tao. Marami rin daw kasing bersyon ang naturang Leviste files mula sa iba't ibang sources na hindi nagtutugma. Nanindigan po naman si Castro na mananatiling haka-haka ang mga kwentong walang ebidensya. Hintayin na lang daw ho natin ang ombudsman na magsalita tungkol dito. Dahil nga hindi pa pirmado ang 2026 budget, reenacted budget. Nakapareho noong nakaraang taon muna ang ginagamit ng Administrasyong Marcos para mapatakbo ang gobyerno sa ngayon. Unang ipinangako po ng Pangulo na mapipirmahan ang budget bago matapos ang Disyembre. Pero natagalan ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee dahil po sa issue ng pondo ng DPWH. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ng palasyo ang isinumiting proposed budget ng BICAM at tiniyak na susunod dito sa lahat ng legal requirements. Una nang nagbabalang mga eksperto sa negatibong epekto sa ekonomiya ng reenacted budget. Pero ayon sa dating Finance Secretary na si Executive Secretary Ralph Recto, malabo itong mangyari kung 1 linggo lang namang gagamitin ang nakaraang budget. Target po ng Pangulong Marcos Jr. na mapirmahan ang 2026 budget ngayong buwan ng Enero. Nanawagan po naman ng kapayapaan para po sa lahat si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula para po sa bagong taon. Sa kanyang New Year's message, binigyan diin ng kardinal na ang kahalagahan ng patuloy na pagsusumikap para makamit ang kapayapaan. Uusad lamang daw ang ating bansa kung lahat tayo ay pipiliin ang kapayapaan at iwawaksi ang karahasan. Mas mainam daw na laging pairalin ang pagiging makatao, mapagkawang gawa at pagtitiwala. Batid daw ng kardinal na nakakadismaya ang mga nangyayari sa ating bansa pero huwag daw sana tayong mawalan po ng pag-asa at ituloy ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ay tama namang kardinal. Opo, ang tanong lang, sino ba yung hindi gumagawa ng kabutihan sa kapwa? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!